Nagbabahagi ng salita ng Diyos pero pagkatapos umiikot nangihingi kaya wala masyado nakikinig dahil kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Alam nyo, ito ang katotohanan. Nakakalungkot na maraming mga tao ang gumagawa ng mga ganyan. Naninegosyo talaga yung salita ng Diyos, na kinakalakal yung salita ng Diyos sa mga lansangan. Nangangaral, nag-street preaching pero saan ka merong mga kasama, may mga hawak-hawak na sobre, may nag-aabot ng gospel tract pero saan ka pagkatapos meron ng sobreng kasunod dyan, na hinihingan nila yung mga tao at totoo na nangyayari ang mga bagay na ito, na yung mga taong na imbis sanang makikinig ng salita ng Diyos ay lalo silang na-offend dahil sa mga binibigay nila na mga sobre na kinakalakal nila yung salita ng Diyos. Alam nyo ang realidad, sa bahay-sambahan na nga lang sa church na nga lang pag ipinapangaral ang giving, marami pa po ang na-offend dyan na mga Kristiyano na. What more yung mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, pag nakarinig sila ng ganyan, pagka nakakita sila ng mga ganyang klaseng gawain ay lalo po yung ma-open, na imbis na sana naaakay sila sa Panginoon ay hindi na lamang po dahil ayaw nila yung mga ganyang klaseng gawi, na tila ba pera-pera na lang yung salita ng Diyos. At alam nyo po, yung mga tunay na gumagawa ng street preaching ay nadadamay dahil sa mga ganitong klaseng mga tao na nangangaral ng salita ng Diyos na may kasamang sobre na nangangalakal po sa salita ng Panginoon. Dahil ang katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, ang kaligtasan na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ng ating Diyos, ay wala pong bayad. Kaya bakit lalagyan mo ng bayad ang pangangaral ng salita ng Diyos, ng street preaching patungkol sa salvation? Ang Diyos nga mismo, hindi po tayo siningil ng kahit na ano. Libre niyang ibinigay sa atin yung kaligtasan, tapos ipapangaral sa mga tao na merong yang sobre, may bayad. Ganun ba ang ibig sabihin ng kaligtasan? Kahit pa sabihin mo na kung sino lang yung willing, hindi po yan karapat-dapat, dahil ang tunay na sinasabi ng Biblia, hindi kinakalakal ang salita ng Diyos katulad ng maraming bulaan sa panahon natin ngayon. Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Kung mangangaral po tayo ng salita ng Diyos, kami rin po nagagawa po namin yung mga ganyang street preaching, pero hindi sa punto na mga bibigay ka pa ng mga sobre, mangangalakal ka ng pera para sa salita ng Diyos. Kung mangangaral ka ng salita ng Diyos, ipangaral mo lang si Kristo, hindi yung ikakalakal mo pa na tulad ng ginagawa ng iba. Kaya sabi po ni Pablo dito, hindi kami kagaya ng iba. Kasi marami na po ang mga taong gumagawa ng ganyan sa panahon pa lang ni Apostol Paul. At lalo pa sa panahon natin ngayon, sobrang dami na po ang gumagawa ng ganyan, na nangangaral ng salita ng Diyos at pineperahan pa yung mga tao sa pagdating sa kaligtasan. Samantalang libre po yan na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang kakapal ng mga mukha ng mga taong yan na gumagawa ng sobre-sobre samantalang wala naman pong bayad ng kaligtasan. Libre po yan na binigay ng Panginoon. Kaya mahiya kayo sa ating Diyos, hindi nga naningil ang Diyos sa kaligtasan. Tapos yung mga tao, bibigyan nyo ng mga sobre para lamang pagkakitaan ng pera. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mag-ingat po kayo sa mga ganyang klaseng samahan na kinakalakal yung salita ng Diyos. Nagbigay na po ng babala ang Biblia na hindi po tama yung ganyan. Katulad ng ginagawa nila Apostol Paul, mangaral kung mangaral, ipangalap ang pangalan ng Panginoong Hesus, wala ng sobre-sobre, wala ng pera-pera pagdating sa kaligtasan. Nawa naging pagpapala po mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.